o di kaya ihinto ng Allah ang paglabas-pasok ng hangin sa ating lalamunan. Anong resulta? Ang resulta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamatayan kapag wala na itong hangin na labas-pasok sa ating lalamunan. Ganun pa man mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga halimbawa lang yun. Sapagkat ang totoong pagmamahal ay gabay sa tuwid na landas. Ito ang ating tatalakayin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allahu rahmatan mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalika al-juz'i yatarahamu al-khalq aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Malakas na hadis. Sabi ng Allah, sabi ng propeta kay Abi Hurairah, sabi niya, narinig ko, sabi ni Abu Hurairah, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, ginawa ng Allah ang rahma, pagmamahal ng 100. Ganong karami. 100 ang dami ng pagmamahal. At kinuha niya ang 99 na pagmamahal at ang itinira niya ay isa, at ito ang inilagay niya sa mundo. Isang pagmamahal lang. At ito ang pinagsasaluhan natin mga Muslim, pati na ang hindi mga Muslim. Isang pagmamahal lang. Ano kaya kung ibigay niya yung 100 sa isang tao? Siguro, hihimatayin sa tuwa. Baka hindi na magising. Isang pagmamahal lang ang ipinagkaloob ng Allah dito sa ibabaw ng mundo na pinagsasaluhan ng buong sangkatauhan simula pa kay Adam hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa pagbuno ng mundo. Mga kapatid sa Panginoon. Ibig sabihin nito, napakaraming klase ang pagmamahal na ito. Isa na dito ang ating tatalakayin. Ito ay kitab mula sa Durusu Ramadan. Hindi natin dito topic ang Ramadan, pero kukuha tayo ng konting salaysay para lubos nating maunawaan. Galing kay As-Sheikh Sulaiman bin Fahd Al-Auda, yun ang sumulat ng kitab na ito. An Jabir radhiyallahu anhu qala inna suhufa Ibrahim unzilat fi awwal yawmin min Ramadan wa inna at-Taurata unzilat ala Musa alayhi salam ba'da mudihi 6 ayyam min Ramadan wa inna az-Zabur unzila ala Daud ba'da mudihi 12 yawman min Ramadan wa inna al-Injila unzila ala Isa alayhi salam ba'da mudihi 18 yawman min Ramadan wa inna al-Furqan aw Quran unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da mudihi 24 yawman min Ramadan. Yan ang sabi ni Jabir. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito mauunawaan natin na ang tunay palang pagmamahal ay ang katuruan tungo sa landas ng kabutihan, sa landas ng paraiso. Unahin natin yung binanggit natin. Sa panahon ni Abraham alayhisalam, dumagsak, nagimbal ang buong mundo. Tigib ng kasalanan ang buong mundo, hindi lang doon sa kanyang area o sa kanyang lugar. Natigib ng kasalanan ang buong mundo sapagkat mismo ang ama ni Ibrahim alayhisalam ay nagtitinda ng mga imahen, mga rebulto. At ang kanyang pinababantay pa ay ang kanyang anak na si Ibrahim, na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinaguri ang ama ng mananampalataya. Tingnan niyo gaano kasama ang nangyari sa panahon na yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hanggang sa hindi tumigil ang mga taong yon, hanggang sa ipinitik nila, ginawa nilang tirador,
Si Abraham ipinangpain doon sa tirador para ipitik doon sa apoy. Ganong kasama ang nangyari sa mga taong yun. Hanggang sa unang ipinagkaloob ng Allah ang rahma, ang pagmamahal na ito sa kaum ni Ibrahim. Bakit? Para silang magabayan sa tamang landas. Ibinaba ng Allah ang suhuf, ang kalatas ni Abraham sa unang araw, buwan ng Ramadan. Noong ibinaba ng Allah itong suhuf o kalatas ni Abraham, ay nagabayan ang mga tao sa matuwid na landas. Hindi ba yun ang pagmamahal? Yun ang matinding pagmamahal. Kasi gaano ka man kapagmahal dito sa ibabaw ng mundo, ano man ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa, sa mga tao, sa anumang bagay, kung hindi ka naman maitutuwid sa landas ng kabutihan, walang saysay ang lahat ng pagmamahal na yun. Dito, makikita natin, ibinaba ng Allah ang unang pagmamahal kay Ibrahim a.s. sa unang araw, buwan ng Ramadan. Matuwid ang mga tao. Nagabayan ang mga tao. Kasi meron silang guidance. Hindi tayo pwedeng mananampalataya na wala tayong pinagkukunan. Sa panahon ni Abraham na yun, una nilang binanggit na Panginoon, kung hindi ako nagkakumali, bituin. Aba, yan ang Allah. Sapagkat ang bituin, nakabitin, walang tali. Napatunayan nilang hindi, pangalawa araw, buwan, hanggang sa ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katuruan para magabayan ang sangkatauhan. Ibinaba niya ang suhuf o ang kalatas ni Ibrahim sa unang araw, buwan ng Ramadan. Gusto kong ipaliwanag sa inyo ang pangyayari sa buhay ni Ibrahim, subalit kinakailangan natin ng oras para maintindihan natin. Inialis ng Allah si Ibrahim dito sa ibabaw ng mundo. Nagsimula na naman ang mga tao sa kanilang kasamaan. Ganyan ang tao eh. Kapag wala ng katuruan, maliligaw na ang sangkatauhan. Kaya nagsimula naman sila. Nandyan ang propeta Lot, yung pamangkin ni Ibrahim a.s. at ang mga propeta pang sumunod sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, sina Samuel, sina propeta Yusa. Sa ibang kasulatan, Samuel. Sa propeta Yusa na anak ni Nun. Maraming mga propeta ang sumunod sa kanila. At natigib na naman ng kasamaan itong mundo na ito. Sa pamamagitan ni Firaun, la'natullahu alayhi. Sa pamamagitan ni Firaun, ang kasamaan ng mundo ay halos hindi na niya kaya, kumbaga sa dinadala. Bibigay na itong mundo na ito. Dahil sa sobrang kasamaan, inulot ni Firaun, la'natullahu alayhi. Pero hindi tumigil ang Allah sa pagbaba ng pagmamahal ko itong rahma. Hanggang sa ibinaba niya ang Taura o 10 utos kay Moses alayhisalatu wassalam sa ika-6 buwan pa rin ng Ramadan. Hindi natin topic ang Ramadan. Tandaan ninyo, ibinaba ng Allah ang Taura o 10 utos ni Musa alayhisalam sa ika-6 araw, buwan ng Ramadan. Pagbaba ng Taura, nagabayan na naman ng tao. Nagabayan na naman ng tao kasi meron silang rahma, meron silang pagmamahal, meron silang katuruan, meron silang guide papunta sa paraiso. Kasi hindi tayo, tulad ng binabanggit ko sa inyo, kailangan manampalataya tayo sa Allah na mayroon tayong basihan, tamang basihan. Kapag sumubra, bawasan. Kapag kulang, hanapan ng paraan para madagdagan, para maging may tama ang mali, at para maging tama ang gusot sa ating pananampalataya. Kaya itong rahma na ito, ay binaba ng Allah kay Musa a.s. para magabayan na naman ang sangkatauhan.
natin ang kasaysayan ni Musa alayhi salatu wassalam at ang mga tao sa kanyang kapanahunan, kung gaano kasama ang naidulot ng mga tao sa kanyang kapanahunan sa panahon ni Musa alayhi salatu wassalam. Pinalipas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salatu wassalam sapagkat natapos na ang kanyang misyon dito sa ibabaw ng mundo, at patuloy pa rin ang tao sa paggawa ng kasamaan. Nandiyan na naman. Kung baga sa damo, sumusulpot-sulpot na naman ang mga damo sapagkat wala na naman ang pumuputol sa kanila. Nawala na si Musa a.s. Hindi na siya magkapagsalita sa mga tao, kahit ang mga tao bulabog na naman dito sa ibabaw ng mundo. Nandiyan pa rin ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa rin tumigil ang Allah sa kanyang pagmamahal at ibinaban na naman niya ang pangatlong rahma, pangatlong guide, pangatlong katuruan upang ang tao ay may ahon sa dagat-dagatang kasalanan. Ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Zabur. Sino? Ang napili niya ay si Daud alayhi salatu wassalam o si David. Doon niya ibinaba ang Zabur. Ibinaba niya ang Zabur sa 12 araw sa loob o sa buwan ng Ramadan. Tandaan niyo kasi hindi ito basta-basta mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Katuruan ito, pagmamahal. Yung una sa unang araw buwan ng Ramadan, pangalawa sa ika-6 na araw buwan ng Ramadan, pangatlo yung Zabur sa 12 buwan pa rin ng Ramadan. Ibinaba ng Allah itong Zabur o tinatawag sa ibang kasulatan mga awit ni David. Nagabayan na naman ng tao. Parang ang nangyayari ay yung pagmamahal ng Allah inaabuso ng tao hanggang sa ngayon eh. Yung pagmamahal ng Allah, minsan inaabuso natin. Hindi natin nabibigyan pansin, minamahal pala, walang tigil yung pagmamahal sa atin ng Allah, pero inaabuso natin yung pagmamahal ng Allah. Tingnan natin dito. Noong naipahayag ang Zabur kay Propeta David o Daud alayhi salam, at hanggang sa lumipas ang propetang yon, ay ayun na naman ang tao. Lumaganap na naman ang kasamaan. Hanggang sa ang kasamaan ng tao ay ginawa nila harap-harapan sa madla. Hinabol ang isang tao, pinarusahan, palagi itong sinasabi sa inyo, ipinago, hanggang sa sabi nila namatay, hanggang sa sinamba nila ang kanilang pinarusahan at ipinago. Oh, walang kapantay na kasalanan yun. Nagparusa ka pa ng tao, tinambalan mo pa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya natigib na naman ng kasalanan ng buong mundo dahil sa ginagawa ng mga taong ito. Kaya nandiyan pa rin ang Allah, maawain, mapagmahal. Hindi siya tumitigil hanggang sa ibinaban naman niya. Pinili niya yung tao na yun na kinapuputan nila at doon niya mismo ibinaba ang Injil o tinatawag na Ebanghelyo ni Isa, ni Jesus alayhi salatu wassalam. At saan niya ibinaba? Anong araw o anong buwan? Ibinaba niya ang Ebanghelyo o Injil kay Isa alayhi salatu wassalam sa 18 buwan pa rin ng Ramadan. Tandaan, 18 buwan pa rin ng Ramadan niya ibinaba ang Injil o Ebanghelyo. At noong ibinaba nila, ay binaba ng Allah itong Injil, itong Ebanghelyo, dito nagkaroon ng matinding alinlangan. Sapagkat binago hanggang sa nakarating sa atin ngayon ang mga kwento, nakarating sa atin ngayon ang mga kasulatan na punong-puno ng pagbabago, punong-puno ng mga hindi ka nais-nais ng mga salita. Kaya't ang Allah, nakita na naman niya, na tinigib na naman ng mga tao ang kanyang mundo, ang kanyang ginawang mundo ng mga kasalanan na naman.
Pero nandiyan pa rin siya. Inna Allah Ghafurur Rahim. Ang Allah ay mapagpatawad at mapagmahal. Walang problema dyan. Kasi magpapagpatawad siya, mapagmahal. Nagbaba pa rin siya ng isa pang pagmamahal para magabayan ulit ang mga taong ito na gumagawa ng humahasik ng lagim dito sa ibabaw nitong mundo. Pero, ito ang problema natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil sabi ng Allah, huli na. Huling-huli na ito. Wala nang propeta, wala nang kasulatan maliban dito o sa hulihan dito. Ibinaba niya ang Quran sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ngayong ating pinakamamahal na propeta, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ika-24 na araw, buwan pa rin ng Ramadan. Tandaan niyo, Ramadan na yung pagbaba sa mga kasulatan na ibinaba ng Allah sa iba't ibang propeta. Pero ito ang masakit. Dahil huli na. Wala nang kasulatan bukod pa dito. Wala nang propeta bukod pa sa kanya. Yun ang matindi doon. Dahil ang Allah nagbigay na siya ng huling babala. Sabi niya, kinumpleto ko na sa inyo ang inyong relihiyon. Bagamat huli na ito, pero kinumpleto na niya. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit siyang bumababa ng mga katuruan, mga aklat, sapagkat hindi pa niya kinumpleto noong unang mga panahon. At dito, napakaswerte natin dahil kinumpleto na ng Allah ang ating relihiyon, wala na tayong makikitang gusot. Ang Islam ay kumpleto, walang gusot, tao lang ang kulang, tao lang ang may gusot. Tao lang ang kulang, tao lang ang may gusot. Dahil ang Islam, kumpleto, walang gusot. So, paano natin mabago yung gusot kung baga sa damit may gusot? Sino ang magbabago ng ating gusot? Si Allah ba? Hindi na. Hindi na. Sabi ng Allah, huli na ito eh. Wala nang propeta bukod pa kay Muhammad. Wala nang kasulatan bukod pa sa Quran. Kaya hindi na babaguhin. Sabi ng Allah yan sa Quran, sabi niya, Inna Allah yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ang Allah, sa katotohanan ng Allah, hindi niya babaguhin ang mga tao na yan. Kung kabilang tayo doon sa hindi nagbabago, kabilang. Hindi na babaguhin ng Allah ang mga tao na yan hanggang sa hindi sila mismo ang bumago sa kanilang sarili. Kaya wala nang katuruan. Ito ang nakakatakot dito eh. Meron pang mga ibang kasabihan, hindi ko pa nabasa, naririnig ko lang, wag nating sabihin tama, wag nating sabihin mali, hintayin natin na may palabas ito. Nagsabi dito, darating ang araw na ang Quran o magsisipaglaglagan ang mga letra ng Quran. Darating ang araw, bubuksan mo ang Quran, wala nang sulat. So paano yun? Paano na ang Ummah Islamiyah? Pagbuklat niya ng Quran, wala nang sulat. Hindi ka naman pwedeng mag-request kasi wala nang propeta. Wala nang kasulatan bukod dito sa Quran. So pag hindi natin ito isaalang-alang, hindi natin ito papansinin dahil patuloy pa rin nating inaabuso ang pagmamahal sa atin ng Allah, nagsabi ng Allah, huli na yan. Wala nang propeta bukod pa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita natin ang mga kasaysayan ng unang mga propeta na ibinigay sa atin bilang babala. So bakit pa tayo? Bakit pa natin magagawang abusuhin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kahit pa paano tayo ay nakakapagpasya na gunitain siya sa loob ng mosque at sana manatili ito hindi lang sa araw ng Jumat kundi sa buong maghapon at magdamag ay gugunitain natin siya sa pamagitan ng pagdasal. Kasi napakahirap mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tingnan niyo ang Allah, sabi niya sa Quran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Ito, nabanggit na natin ito. Paano ninyo nagagawang sumuhay? Bakit?
magagawang sumuhay, sabi ng Allah. Samantalang ni Tuldok, ni Anino, ni Palatandaan, wala kayo. Faahyakum. Binigyang buhay ko kayo. Nilalang ko kayo. Nilikha ko kayo. Ha? Wala tayo. Hindi natin makikita ang mundo dahil wala tayo eh. Pero sabi ng Allah, binuhay ko kayo, binigyan ko kayo ng buhay, pinatira ko kayo dito sa ibabaw ng mundo na may kasamang hurriya. May kasamang hurriya. Ang ibig sabihin ng hurriya ay kapayapaan o tinatawag din ng freedom. Kung ano ang gusto mo, gawin mo. Kahit gagawa ka pa ng kasalanan, walang problema. Gusto mo yun eh. Pero sana naman, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ay maalaanan niyo ako. Kasi mahirap sa tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Na istihza. Ang ibig sabihin ng istihza, yung panunuya. Tayo pag naririnig natin yung mga kasabihan na, ano yung sabadista? Diba? Meron din naman tayo nun ah. Sabadista, sumasamba lang sa Sabado. Meron din mga Muslim na Jamatista, sumasamba lang sa Jamat. O Biyernesista, sumasamba lang pag-araw ng Biyernes. O di ba? Kaya huwag tayong manuya ng kapwa, Muslim man o hindi Muslim. Meron pa nga mga Muslim, makikita natin, Bukatista. Ha? Sumasamba lang pag-araw ng buka, yung dalawang Idil Adha, Idil Fitr. Huwag po kayong ma-open, dahil sinasabi lang natin yung ito. Merong mga tao na sumasamba lang ganyan sa araw ng dalawang Eid na yan. Idil Fitr, Idil Adha. Kaya tawag sa kanila, Bukatista. O meron namang Jumat lang kung magdasal. Tulad ngayon, Friday. Ang tawag sa kanila, Jumatista. Tapos ang lakas ng panunuyan niya, uy, Sabadista. Saan? Anong ugali yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ni hindi ka pa nga nakasimula, nanunuya ka na agad. Hindi ka pa nakasimula sa iyong sarili, tinutuyaan mo na agad ang iyong kapwa. Kahit pa hindi mga Muslim. Kahit pa hindi mga Muslim, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tingnan nyo, isa sa mga pangyayari. May isang Hudyo na naghihingalo. Ang ibig sabihin, malapit na siyang mamatay. Pinuntahan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam hanggang sa sinabihan niya yung Hudyo na yun. Sabi niya, banggitin mo la ilaha illallah. Kung baga, sumuko ka sa Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Itong isang tao na naghihingalo malapit ng mamatay, tinignan niya ang kanyang ama, ang kanyang tatay. Tapos sabi ng kanyang ama, Ati Abul Qasim, sumunod ka kay tatay ni Qasim. Ang propeta daw ang tinutukoy niya kasi mayroon siyang anak na si Qasim, kaya tinawag siyang tatay ni Qasim. Sumunod ka, sabi, sundan mo si tatay ni Qasim, sundan mo ang Muhammad, sabi niya. Kaya binanggit ng Yahudi na ito, Hudyo na ito, ang La ilaha illallah, namatay siya. Lumabas ang propeta at sinabi ng propeta, Alhamdulillah, at ang kadahu minan nar. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay nasa Allah dahil iniligtas ng Allah o iniligtas niya yung tao na naging sa apoy ng impyerno. Yahudi yun, Hudyo. Pero alhamdulillah, sabi ng propeta, iniligtas niya siya sa lumalagablag na apoy ng impyerno. Tayo pa kaya? So, ang problema natin, mga kapatid, naturingan tayong Muslim. Naturingan tayong Muslim na ang ibig sabihin ng Muslim ay sumasamba sa relihiyong kompleto, walang gusot. Pero ang problema, huwag po kayong ma-open, mas masahol pa tayo sa mga taong hindi sumasamba sa Allah. Allah. Yan ang problema natin. Imbis na ipakita natin sa buong mundo na tayo ang huwaran, tayo ang larawan, oo nga, tayo nga ang huwaran, tayo nga ang larawan, pero hindi sa kabutihan, kung hindi sa kasamaan. Tingnan niyo, lahat ng balita pakinggan niyo. Sa atin lahat, sa atin ipinapasok lahat. Si ano Muslim nakapatay, si ano Muslim nahulungan ng drugs, si ano Muslim ganito ganyan, si Muslim ganito.
Hindi ba tayo nasasaktan nun? Nasasaktan. Pero anong gagawin natin? Puksay natin yung nagsasabi? Hindi. Hindi ganun ng propeta eh. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kung inyong makikita, sinabihan siya ng anghel, Ya Muhammad, gusto mo bang yung mga tao na yan, ipiting ko sa dalawang bundok na ito para matunaw sila? Sabi ng malaika na ito. Sabi ni Muhammad, wag. Saan mo ipamahagi ang Islam? Kaya huwag natin din silang pagalitan. Huwag natin din silang kasaklaman. Ano ang ating gagawin? Ipakita natin ang tunay na kaugalian ng isang Islam, mawawala yan. Kasi pag nakikita nila ang tunay na kaugalian ng Islam, mahihiya silang sabihin yun. Ang Muslim ay hindi pala Muslim. Sorry. Kasi nakikita nila yung kabutihan ng Islam eh. Pero ang nakikita nila, puro pagsuway. Pero pag pinagsalita mo, mahilig manuya. Walang mabuti kundi siya. Puro siya. Yung kasama niya hindi mabuti. Puro siya ang nakakalamang. Pero ang problema, kapag mayroong report sa mga balita, siya ang tinutukoy ng report na yun. Hindi niya yun napapansin. Kasi patuloy pa rin siya sa pang-aabuso, sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula ulo hanggang paa, tandaan ninyo mga kapatid, pag-aarian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong karapatan sa ating katawan. Maliban lang. Meron lang tayong karapatan para humingi. Pero wala tayong karapatan sa kung ano ang napapaloob sa ating katawan. Tulad ng sinasabi natin, kung meron tayong nagawang mabuti, Ya Allah, may nagawa kong mabuti, bayaran mo. Wala tayong karapatan maningil. Pero may karapatan tayong magdua. Ya Allah, gabayan mo ako sa matuwid na landas. Ya Allah, ilayo mo ako sa kapamakan, sa mga pagsubok na hindi ko kaya, ilayo mo ako doon. Dahil mahina lang ako. Ikaw ang higit na nagkaayon sa akin. Hindi yung, alam natin yung level natin, pero hindi yun ang ating, hindi ganun ang ating galaw. Ang mahalaga, alam natin kung anong level natin, yun ang igagalaw natin. Huwag nating sobrahan. Ganun din sa pananampalataya, mga kapatid, sa pananampalataya Islam. Ang Islam ay nakaprogram. Nakaprogram na ang Islam. Kapag sinubrahan mo, ay hindi na yung katanggap-tanggap. Kapag bawas naman, hanapan mo ng paraan kung paano mo mapunuan. Kapag gumawa ka naman ng ibang pamamaraan, dahil nga yun, ang gusto mo yun, at ang tingin mo sa sarili mo, marunong ka, kaya gumawa ka ng sarili mong paraan, dahil matalino ka, marunong ka, pero hindi angkop doon sa ginawa ng Allah na program sa Islam, paano matatanggap yun? Hindi pwedeng matanggap yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kasi ang Islam programa na. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-program dyan. Tingnan nyo ang nangyayari. Ito, pag-aralan nyo lang. Ito na ang huling sasabihin mo sa inyo. Bakit nasakop tayo ng iisang lugar lang? Napakalit lang ng lugar. Buong mundo sinakop. Hindi natin kaya yan kasi program yan eh. Ano ang unang namuno? Islam. Pagkatapos, Europe. Pagkatapos, ito ngayon, yung kasalukuyan ngayon. Pagka ibababa na naman yan ng Allah sa ibang country na mamumuno dito sa ibaba ng mundo. Program yan. Pagkatapos, ibabalik niya sa Islam. Kasi yun din ang pinakahuling mamuno dito sa ibaba ng mundo, ang Islam. So, pag binigyan mo pa yan ng isa pang program, kasi kaya ganyan yan, kasi ganito ganyan, kung ano-ano ang ibinigay mong mga salita na galing lamang sa iyong katalinuhan, sinobrahan mo pa ang katalinuhan ng Quran at saka katalinuhan ng hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palagay ko mga kapatid, hindi ko alam, Allah alam kung tatanggapin pa sa iyo yun, yung mga gawain, mga salita na sobra sa programa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ay makakadagdag sa atin ng aral. Kung meron mga kabutihang nakukuha at yung mga hindi mabuti, ay iwasan natin
iwan natin sapagkat hindi yun makapag-umpisa sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ذَلِ التَّقْوَى. Magbaon kayo na ang pinakamainam na baon na hindi mapapanis, magpakailanman, ilibing mo man sa lupa, kahit saan man ilagay, hindi mapapanis, at takwa, ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahu alaihi wa sallamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Ya Allah, ituro mo sa amin ang tamang landas. Ya Allah, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at ang mga kasalanan ng mga taong nangauna sa amin at ang mga taong sa kasalukuyan. Ya Allah, buksan mo sa amin ang pintuan ng kabutihan at papasukin mo kami sa iyong paraiso at ilayo mo kami sa kapamakan, kaparusahan sa loob ng libingan. Ya Allah, wala nang ibang makapagbibigay ng kapatawaran at makakapagpasok sa amin sa paraiso kundi ikaw lamang, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. At mahalin mo kami gaya ng pagmamahal namin sa iyo, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.